Ito naman ang isang malakas na phone na galing sa Vivo, ang Icon Neo 9 5G na may Snapdragon 8 Gen 2, naka-LTPO AMOLED display with 144Hz na refresh rate. At sasabihin ko na rin sa inyo na maganda yung camera nito dahil yung sensor nito is naka Sony IMX920 at malakas-lakas din yung RAM tsaka storage nito. At may additional chipset din to na ang tawag ng Vivo dito is the Vivo Esports Chip Q1 para sa magandang display at stability ng mga refresh rate natin. Kaya samahan nyo ako sa video ito dahil lahat ng dapat yung malaman siniksik ko na dito. At sa mga bago, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pinitin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews at katarantaduhan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. Okay, sabi ko nga sa intro ko kanina, lahat ng dapat yung malaman siniksik ko na sa video ito. At sasama ko na rin yung mga features lalong-lalo na sa Game Turbo at magbibigay na rin ako ng pros and cons dito sa Icon Neo 9 5G. At uulitin ko lang sa mga hindi pa nakaka-subscribe, dapat kayo mag-subscribe sa channel natin dahil honest review tayo dito at pinaghihirapan ko kada video at tinetest ko at sinasagad ko talaga yung mga settings nito kada review para kung sakaling bumili kayo ng mga phone na ganito, at least alam nyo kung anong eksaktong makukuha nyo. At isa pa sa mga hindi nakakalam, lagi nyong lagay sa 60 frames per seconds kapag nanonood kayo dito sa channel natin para makita nyo yung actual na frames per seconds na nilalaro natin at lalong lalo na pagdating sa camera. So balato nyo na sa akin yung isang subscribe nyo at malaking tulong din para sa inyo. So salamat talaga. Anyway, moving on, i-unbox mo natin. Sa box niya may black box tayo dito, tapos may nakalagay dyan na Neo at may nakalagay din sa likod ng Neo na hindi masyadong napapansin na number 9. So Neo 9 yung nakalagay dyan at may pagka smoke effects yung number 9 niya. Sa loob ng box meron tayong jelly case dito. Yan, makikita natin yung loob ng phone kahit na naka jelly case tayo. Then meron tayong type C to type C cable dahil nagsama sila ng 120 watts na fast charging. So wala pang mga 30 minutes full charge ka na talaga. At dito pa rin sa box meron tayong SIM injector pin. Yan, may butas yan para kung sakali sigurong gawin mong chain, hindi siya mawawala. At may kasamang manipis lang na documentation dito. So ngayon, ito na yung phone natin. Nagugustuhan ko yung design nito. Actually, para siyang KFC na parang Colgate, parang ganun. Pero makikurious ka talaga sa kulay niya kasi medyo kakaiba talaga sa mga ibang phone na i-unbox natin dito sa channel. At medyo refreshing talaga sa mata. Unlike sa mga nakaraan na review, hindi tayo nakakita ng ganitong kulay. At nagugustuhan ko naman yung kulay nito, yung bandang red, faux leather to at maganda yung pagka-leather effect niya. Sa kabilang side parang siyang tela, parang ganun. Tapos sa gitna nun, may mga stitches ako nakikita dito. So ang kulit talaga ng back panel niya. Then may nakalagay dito na Ico, hindi siya naka-engrave, parang siyang nakalubog at may effect siya na parang mirror effect, parang ganun. Then may nakalagay dito na letters na Neo time to play, hindi siya masyadong napapansin. Sana naglagay sila ng ibang kulay para makita natin yung naka-engrave dito o yung nakalagay dito sa back panel niya. Sa camera naman, meron lang tayong dalawang camera dito, yung 50 megapixel na camera niya at yung 8 megapixel na ultra wide, at dalawa lang yan. At nagtataka kayo kung bakit ganito yung camera module niya, napakasimple lang. Actually may purpose yan, kaya ganito yung ginawa ng Ico, hindi daw tatamaan kapag nag-gaming tayo at walang masyadong sagabal talaga. Lalo na yung ibang phone, diba, hindi ganito at tinatamaan mo yung camera module kapag naglalaro tayo, which is hindi naman totally talaga na sagabal yung mga ganon, pero yung design na ginawa dito, yan talaga yung purpose nun. Kaya ganito yung camera module niya. Then meron tayong ambient sensor dito sa taas, yung kulay black at isang flash lang. So ang kulit talaga ng back panel, kakaiba talaga. Yun nga lang, kung isipin mo mukha siyang Colgate na parang KFC, parang ganun. At isama mo na rin siguro dito si Jollibee. Parang ganun yung back panel, pero napaka-astig naman talaga. Sa frame naman, plastic lang yung materials na ginamit dito, pero nagugustuhan ko naman yung kulay na nilagay dito, para siyang metallic red, parang ganun. Then sa baba naman meron tayong speaker, type C port, isang microphone at SIM card tray. Yung SIM card tray dito hindi siya expandable storage, dalawang SIM lang yung pwede. Sa taas naman meron tayong anti-noise cancelling microphone at isang IR blaster para sa mga remote control natin. Diba nakikita lang natin yung mga IR blaster sa mga Xiaomi tsaka Poco. At least dito sa Neo 9 meron na tayong IR blaster. Actually yung C8 tsaka Neo 8 meron din tayong IR blaster doon. So naastigan talaga ako na meron tayong ganitong features. At nagtataka kayo wala tayong speaker dun sa taas dahil yung speaker nito is nasa close type siya, nasa taas siya ng punch hole camera at dual speaker naman at malakas-lakas naman siya. Hindi naman siya ganun kalakas, saktong-sakto lang, pero kung ikukumpara ko sa mga ibang speaker sa mga mid-range na phone, actually malakas naman talaga siya. Hindi lang talaga siya kakumbinsi
amazing na sobrang lakas talaga. Sa kabilang side wala tayong makikita rito, pero dito sa kabila meron tayong power button tapos volume rocker. At yung fingerprint scanner natin na under display na siya at mabilis-bilis naman. Then sa bezel naman, almost bezel-less na rin to at medyo may kalakihan yung punch hole camera. Hindi naman siya sobrang laki talaga, pero expect ko na medyo maliit yung camera module nito compare ko sa mga nakaraan na 8 Gen 2 na medyo maliit yung punch hole camera. So dito medyo may kalakihan siya. Pero at least bumawi sila sa bezel na bezel-less talaga. Symmetrical dito sa mga gilid tsaka dun sa taas, pati na rin dun sa chin niya. So napakaganda ng bezel nito. Nabili ko pala to kay Movisane dun sa Lazada. Kung gusto nyong bumili doon, ilalagay ko yung link sa description. Yun nga lang wala silang COD. Lahat ng link check nyo lang sa description o kaya dun sa comment section. Kailangan video niyan, sir. Ha? Kailangan kong video niyan, binubuksan ko sa cellphone yan. Ikaw na magbukas, sir. Ay, ikaw magbukas eh. Sige, kahit sa ano na lang. Sige, sir. Hindi, kahit doon sa loob nyo. Kasi pagka mali yan. Oo. Ganun din. Kaya hindi magbukas. Okay. Sige natin, sir. Sige. Sir, thank you. Cellphone. Bilhin mo ba? 1 peso. Ah! May papel na malaki! Okay, marami pa ako ibabagi sa inyo maya-maya. Pag-usapan muna natin yung performance ng phone na to. Meron tong Snapdragon 8 Gen 2 na sobrang lakas. Umaabot to ng 1,600,000 points. Ganun siya kalakas. At ine-expect natin na maganda talaga sa gaming. Nag-test ako ng mga games dito para sa inyo. Parang 10 to. At ito naman yung resulta na nakuha natin sa CPU throttling. Yan, sobrang lakas din. Nag-throttle siya ng 89% sa max performance niya. At yung average score na nakuha ko dito is nasa 328,000 points at sobrang lakas nito para sa ganyang score. Then sabi ko nga sa intro kanina, meron tong Q1 chip. Ibig sabihin na para sa mga stability ng mga games natin sa refresh rate at lalong-lalo na kapag manonood tayo ng videos, maganda siyang tignan at talagang nakakatulong yung chip na yon para sa mga games natin at para sa mga display na pinapanood natin. At birang-bira natin yan makita sa mga ibang phones, diba? So dito lang yan sa iQOO Neo 9. Ngayon, itest natin sa pinakamalupit na games at sobrang demanding ng graphics. Ito yung Tetris. Yan, naglaro talaga ako Tetris dito, sinubukan ko lang. Pero joke lang yan, hindi yan yung tinutukoy ko. So dito tayo sa Genshin Impact, nasa high settings tayo dito. Sa paglalaro ko dito, eto, alam ko naman na kayang-kaya naman ng Snapdragon 8 Gen 2 kapag maglalaro tayo sa high settings dito sa Genshin Impact. Actually, nakakuha ako dito ng 60 frames per second sa first minute niya at parang nasa 17 minutes parang ganun. At playable talaga siya. Pero nagulat ako nung 17 minutes na, bigla siyang nag-stay sa 49 frames per second. Hindi ko alam kung bakit. Then dire-diretso pa rin ako sa laro ko. Iniisip ko bakit hindi siya tumataas, samantalang sa mga Snapdragon 8 Gen 2 dati, tumataas yung FPS noon kapag naglalaro ako sa ibang phone. At medyo natanga ako dito sa part na to. Hindi ko pala nailagay sa performance mode o hindi ko nakita yung game turbo nito habang naglalaro ako. At nung nilagay ko sa performance mode o kaya dun sa monster mode, umakyat na siya ng 60 frames per seconds habang naglalaro ako dito sa Genshin Impact. Actually, nasa 35 minutes yung paglalaro ko dito at hindi na talaga siya bumaba sa 60 frames per seconds. Pagkatapos nung 17 minutes smart pataas, nasa 60 talaga siya. Hindi siya bumaba doon. Siguro mga 58, 59, mga ganun. Okay na okay pa rin yan. At sabi ko nga kanina, yung 49 frames per seconds playable naman talaga siya. At ang masabi ko dito o napatunayan ko dito, gumagana yung game turbo niya. At pagkatapos ng isang laro, ang nakuha nating temperature is nasa 42 degrees Celsius lang. So okay na okay yan para sa Genshin Impact at playable talaga siya. Minsan wag lang talaga maging tanga. Okay, sa mga naglalaro ng Call of Duty Mobile, good news sa inyo dahil yung graphics nito is nasa medium, tapos yung frame rate niya is nasa ultra. Actually, magandang settings to para sa Call of Duty Mobile. At sa mga nagtatanong, okay na okay yung gyroscope nito, wala siyang delay at accurate talaga kung gagamit kayo ng gyroscope. At sa paglalaro ko naman dito, nakakuha tayo 90 frames per seconds hanggang sa matapos yung laro
maglaro dito sa VR modes. Kahit anong mga patayan dyan, kahit anong mga graphics, okay na okay pa rin yung frames per seconds na nakukuha ko dito, 89 to 90 frames per seconds. Actually yung 89 frames per seconds, consider na yan na 90 frames per seconds na yan. At talagang nag-enjoy ako sa frame na nakukuha ko dito, kahit sa smoke class hindi siya maglalag at talagang playable siya sa Call of Duty. At pagkatapos ng isang laro, ang nakuha nating temperature dito is nasa 41 degrees Celsius lang. Then dahil may thermals tayo dito, chinek din natin yung back panel nito. Ang nakuha ko naman dito is nasa 41 to 42 degrees Celsius lang. At dito sa part nito, sa camera module siya umiinit. Diyan talaga yung hotspot niya at nandyan yung chipset natin. Dito naman sa Mobile Legends, hindi ako nakakuha ng mataas na frame rate dito. Ang nakuha lang natin is nasa high lang, tapos yung graphics natin nasa ultra. Pero sabi ko nga sa mga nakarang video ko, kapag bago yung phone, bigyan natin ng pagkakataon na ma-optimize pa. At magkakaroon tayo ng ultra dito, sure yan. At sa mga nakasubaybay sa channel ko, gagawan ko rin ng review to after 2 months sa mga ganun para makita natin yung ibang optimization na mangyayari dito sa phone na to. So ngayon kasi meron lang tayong mababang refresh rate dito sa Mobile Legends. Pero ang nakukuha ko dito 60 frames per seconds pa rin at playable talaga siya. Masarap pa rin maglaro dito sa phone na to. Hanggang sa matapos yung laro, ganyan lang yung makukuha natin, hindi siya bumaba o wala tayong major frame drops dito sa phone na to. At pagkatapos ng isang laro, ang nakuha lang natin na temperature dito is nasa 39 degrees Celsius, which is hindi mataas yung temperature niya kasi yung frame rate natin dito is mababa lang, as in talagang kinakaya niya sa ganitong settings. Actually sa lahat ng mga games na ganito talaga dapat default lang tayo. Ako lang kasi yung nagsasagad para makita natin yung potential ng isang phone. So kung nasa default lang tayo o sa mga medium graphics lang, kayang-kaya naman kasi malakas din yung chipset nito at hindi siya mag-iinit lalo. Dito naman sa Mir 4, maganda rin yung playing ko dito, nasa high settings tayo. Tapos yung frame na nakukuha ko dito 44 to 45, hindi siya nawawala talaga doon. Yung ibang phone kasi kahit mataas yung chipset hindi kinakaya sa high settings, pero dito sa Snapdragon 8 Gen 2 kahit anong mga phone yan kayang-kaya talaga. Pero napansin ko yata dun sa Samsung S23 hindi niya kinaya, parang nasa 30 frames per second yung nakukuha ko doon. Pero dito sa iQOO Neo 9 kayang-kaya niya sa high settings at makakuha tayo ng 44-45 frames per seconds dito na standard talaga ng Mir 4 pagdating sa mga ganitong laro. Sa Punishing Gray Raven naman nasa high settings din tayo dito at playable talaga siya, 59 to 60 frames per second yung nakukuha natin dito at kahit anong intense na graphics na iba to dito sa phone na to kayang-kaya talaga dahil naka-activate dito yung frame rate priority features niya para mas stable yung frame na makukuha nga natin. Sa PUBG naman yung graphics natin dito nasa HDR, tapos yung frame rate naman is nasa extreme, pero ang nakukuha lang natin dito wala tayong 90 frames per seconds, pero playable to sa 60 frames per seconds. Actually hanggang sa matapos yung laro kahit anong barilan dyan, hindi siya nawawala sa frame na yan. Sa Farlight 84 naman, nasa extreme yung nilagay ko dito, sagad-sagad talaga. Una nakakuha ko ng mga 118, 120, pero pagkatapos ng 5 minutes ang nakukuha ko lang dito is nasa 90 lang. At medyo naramdaman ko na nagiinit siya sa laro na to. At pagkatapos ng isang laro, ang nakuha natin dito is nasa 45 degrees Celsius. Which is kahit anong phone nga kapag sa Farlight 84 nilagay ko sa extreme talaga, nagiinit talaga yung phone. So payo ko dito na ilagay lang natin sa smooth yung graphics, tapos yung frame rate natin itaas natin. At pagkatapos kong nilagay sa settings na yan, ang nakukuha ko dito 115 to 120 na hanggang sa matapos yung laro. As in talagang playable na siya at hindi ko siya masyadong naramdaman na umiinit. So pagkatapos ng isang laro, ang nakuha ko na lang dito is nasa 41 degrees Celsius, which is malamig-lamig na yan. At magandang settings yan dito sa laro na to para hindi siya masyadong mag-init, dahil napatunayan ko kahit anong phone kapag nasa extreme tayo, mag-init talaga yung cellphone natin. Sa Modern Warship naman, nasa ultra tayo dito, tapos yung FPS nito, yung frames per seconds na nilagay natin dito, nasa 144. So una nakakuha ko ng mga 120 dahil nakakairam nga tayo ng isang account dito para matest natin yung mga barkong malaki talaga. Dito sobrang intense talaga ng graphics, kahit naka Snapdragon 8 Gen 2 ako, hindi siya stable talaga sa 120 o hindi siya pumalo ng 144. Nakakuha ako dito ng 120 nung umpisa, pero nung kalagitnaan na talaga, marami na nangyayari sa background natin o sa graphics natin. Pumapalo na lang to ng 60, 70 to 80, mga 90.
yan yung nakukuha nating frame at medyo playable naman talaga siya at normal lang siguro na makakuha tayo ng ganitong frame dito sa Modern Warship. Pero para sa akin kailangan pang ma-optimize to ng konti para makakuha tayo ng stable na frame dito. Sa emulator naman sinubukan ko to sa Tekken at playable siya at sabi nga ng iba na optimize talagang Snapdragon compare sa Dimensity. At ang nakukuha kong frames per seconds dito sa PPSPP na emulator 60 frames per seconds at stable naman siya dito sa Tekken at playable talaga siya. Okay, ang masabi ko sobrang sarap maglaro sa phone na to. Malakas na yung chipset mo tapos nakakatulong pa dito yung game turbo dahil meron tayong battery saver, balance mode tsaka yung monster mode nga para sa stability ng mga games natin. At meron din tayo na refresh rate dito, sinagad ko rin para hindi mawala yung frame natin habang naglalaro. Meron din tayong mga settings dito like yung mga wifi nga natin at may nakalagay dito na touch sampling rate, so nilagay natin sa high. Actually ngayon hindi ko pa alam kung ilang touch sampling rate nito pero sa pagkaalala ko parang nasa 1000 touch sampling rate siya, parang ganun. Pero i-confirm ko pa yan kung talagang 1000 yung touch sampling rate nito. At nakikita ko naman na mabilis-bilis naman talaga kapag pinipindot ko habang naglalaro ako dito sa phone na to. Then additional dito sa Game Turbo meron tayong game tools tapos meron tayong game display enhancement dito. Dito naman sa game display enhancement dito nga papasok yung Q1 chip natin. Kung gusto nyo yung quality tuning, siya na yung magde-decide dito sa display ng mga games natin. At kung gusto mo na may filter naman, pwede mong i-adjust siya dito sa settings niya. Marami tayong pwedeng i-adjust dito. Depende sa paningin nyo o depende sa gusto nyo. Then meron tayong 4D game vibration habang naglalaro ko sa Genshin Impact o kaya dun sa Call of Duty Mobile. Ramdam ko talaga yung vibration dito kapag binabaril ka, kapag may kalaban ka. Mas nakakatulong talaga yung 4D game vibration dito. At marami pa mga simpleng settings to. Kayo na lang bahala maglaro kung ano yung mga gusto nyong settings dito. Okay, pagdating naman sa display, meron tayong LTPO AMOLED display, 1 billion colors at 144Hz na refresh rate. Supported na rin to ng HDR10 Plus at yung nits brightness nito is nasa 1400 nits brightness. So malakas-lakas na talaga yan. Then ang size ng screen 6.78 inches at 1.5 resolution na to. At may pagpipilian kayo dito kung gusto yung 1.5 resolution o 1080p lang na resolution. Mas maganda na 1080p lang para mas makatipid tayo sa baterya. Pero kung gusto mo talaga may experience yung 1.5K, okay na okay lang din. At nagugustuhan ko naman yung display nito, lalong-lalo nga dito sa bezel niya. Talagang napakalit lang ng bezel niya. At yung kulay nito, alam nyo naman yung AMOLED, black talaga. Kahit anong angle, maganda siya tignan. At lalong-lalo na meron tayong enhancement dito para sa display. Meron tayong visual enhancement yan. Kung sakaling gusto nyo pa na mas magandang viewing experience, pwede nating i-activate yan. Meron din tayong MEMC features dito. Actually, yung visual enhancement, yung supported niya is Netflix tsaka YouTube. Samantalang sa MEMC features, wala akong nakita na supported dito. Siguro kailangan pa ma-optimize to para magkaroon tayo ng mga settings dito. O yung supported niya nga na dapat nakalagay dito na Netflix tsaka YouTube. Yun yung napansin ko, parang visual enhancement lang yung makikita natin dito. Pero ang kagandahan naman ito dito sa Netflix, meron tayong wideband L1 certifications na, meaning full HD na yung mapapanood natin dito sa Netflix. Yun nga lang hindi siya supported ng HDR. Pero sabi ko nga kanina, yung visual enhancement pwede natin i-activate yun para pamalit dun sa HDR at mas magandang viewing experience pagdating sa Netflix dahil full HD na nga. Pero sa totoo lang talaga, ulitin ko na nagagandahan talaga ako sa display kasi malilit yung mga bezel at sobrang cute talaga ng display nito. Okay, moving on dito sa camera, meron tayong 50 megapixel OIS na camera dito at yung nilagay nilang sensor dito is the Sony IMX920 na ginamit ng isang flagship phone galing sa Vivo, ang Vivo 100X nga. So expect ko talaga nung nakita ko yung sensor na yon na maganda talaga yung camera nito. At hindi ako nagkamali, saktong-sakto lang yung mga kulay na nakukuha ko dito. Hindi siya oversaturated, as in talagang ipopost mo na lang. Napakaganda ng detalye talaga na makukuha mo sa phone na to. Pumunta nga ako dito sa palengke, habang namamalengke ako, low light condition din ang kukuha ko dito at medyo pangit yung ilaw. Pero nung pagka-shoot ko dito sa mga gulay, nagagandahan pa rin ako sa kulay niya at maganda talaga yung pinoproduce na color ng phone na to. Isa talaga to sa mga nakita ko na magandang camera talaga pagdating sa mga photos. Sa portrait naman may pagka-beautification ng konti pero okay na okay pa rin. Hindi masyadong perfect yung pagkakat ng mga buhok dito pero papunta na siya doon. Nagagandahan talaga ako sobra dito sa camera niya. Hindi siya oversaturated, saktong-sakto lang talaga yung kulay. Nandun yung contrast tsaka detail. Sa video naman meron tayong 4K at 60 frames per second, so 60 FPS at stable yung makukuha ating video dito kahit na maglalakad tayo. Lalong-lalo na yung kulay na nakikita ko dito. Actually dito sa part na to medyo walang masyadong araw talaga. Kaya ganyan yung nakukuha ating kulay. Pero kapag maganda yung sikat ng araw, ganito yung makukuha natin. Yung blue sky talaga makukuha niya. At pantay na pantay talaga yung makukuha
natin dito sa video kahit dun sa R1. Samantalang dun sa Neo 8 dati parang washout na talaga yung sky doon. Dito hindi, makukuha natin talaga yung kulay na maganda. At sabi ko nga kanina, stable talaga yung video nito kahit na maglakad tayo dyan. May mga konting flicker yan para dun sa OIS niya, which is normal lang talaga sa mga OIS o EIS na mga phone na ganito. So padalong-padalo din yung video nito at magagamit mo talaga. At nagulat din ako dito sa front facing camera niya, maganda rin yung kulay na binibigay niya. At may konting beautification din dito, talagang kikinis yung mukha mo, pero pwede mo namang alisin yan kung gusto mo lang talaga. Pero ako sakto lang yung pagka-beautification dito, hindi siya masyadong OA talaga, saktong-sakto lang. At magagamit nyo rin dito yung video, actually malino yung video nito, yun nga lang 1080p at 30 frames per seconds lang, hindi tayo makakuha ng 1080p kahit 60 frames per seconds. Yun yung medyo nadismaya ako dito sa phone na to, kahit 60 fps lang sana magkaroon tayo dito sa phone na to. At minsan nakukuha yan sa update, naalala nyo ba yung C8 nakuha yun sa update? Sana makakuha rin tayo ng 60 frames per seconds dito kahit dun sa front facing camera niya, at sana makuha rin natin yan sa update. Ay, Boss Jano, happy birthday, si Joshua Garcia to. Sobrang salamat sa iyo sa mga pagtulong mo sa pag-inganas review mo, at sana umaba pa yung buhay mo kahit umabot ka lang ng 100,000 years old. Okay na sa akin yun. At salamat din pala sa mga gift mo sa akin, like ito, hindi ko kilala to kung sino to. Yan, sana madagdagan pa to balang araw. Ayun, sana i-enjoy mo lang yung buhay mo ngayong araw na to at huwag ka magpapakamatay. Ibig sabihin, huwag kang mamamatay pala. So yun, sana umaba pa yung buhay natin habang buhay para magkasama tayo. I love you so much. Okay, ito pa yung mga dapat yung malaman dito sa phone na to. Gumagana yung 5G connectivity niya. At nung binili ko to sa Movasin, wala na akong inayos pa dito. Talagang magagamit ko na siya. Wala na mga bloatware, so yung mga applications ng mga Chinese wala nang ganun. At naka-install na rin yung Google Play niya. At lalong-lalo na wala tayong Chinese character dito. Ngayon, kailangan nila kasi i-activate yun o buksan yung isang phone para magamit natin yung SIM natin dito. Kapag hindi nila ginawa yun, magkakaroon tayo ng region lock. So kailangan nilang i-open talaga yung phone nito para ma-activate doon, para hindi tayo magka-region lock dito sa phone na to. At mas natuwa kasi ako doon kasi wala na akong gagawin dito sa phone na to, talagang gagamitin ko na lang. Then naka-Origin OS 4 to, ibig sabihin na updated na siya, at naka-receive na ako ng isang updates dito para sa stability ng phone na to. At magkakaroon tayo yata ng mga 3 years support dito o 4 years support, parang ganun. Sa mga nagtatanong kung maganda ba yung Origin OS, actually napaka-smooth talaga ng UI nito. Napakagaan, walang masyadong kung ano-ano pa. As in talagang straightforward na talaga. Unlike sa mga ibang phone na may mga bugs pa talaga, dito ito yung magiging paborito ko talaga this year, ang Origin OS, kumpara ko dun sa mga ibang OS na natry ko. Actually ako, magiging phone ko talaga to o main phone ko kasi nagustuhan ko nga yung camera niya, lalong-lalo na yung mga photos na nakukuha ko dito. Okay, speaking of OS, maglalabas ako ng isang video ng mga bugs ng MIUI o yung bagong HyperOS. Actually, yung bugs dun sa MIUI nandun pa rin sa HyperOS. Maglalabas ako ng video na yun kung ano nakita kong bugs dun sa HyperOS o MIUI para malaman nyo rin kung ano yung mga solusyon na yun. So abangan nyo yung video na yun. Okay, ito naman yung mga cons ko dito sa phone na to. Number 1, hindi siya metal frame, plastic lang yung nilagay nila dito. Samantalang dun sa Redmi K17 naka metal frame na yun, nasa 23 to 25,000 yun. So dito kasi nasa 22,000 lang tayo, kaya tinipid siguro yung materials na ginamit dito. So number 1 ko yun na plastic yung frame nito. Number 2, yung punch-hole camera, medyo may kalakihan pero bawing-bawi naman sa bezel. Pero saktong-sakto lang, hindi naman cons na cons para sa akin talaga. Number 3, wala tayong local warranty dito, pero pwede nyo nang kausapin yung seller o yung Lazada kung ano yung mga warranty pwede nilang ibigay. Pero kapag sa katagalan, wala talaga tayong warranty. Kumbaga, yun lang yung umihila sa isang buyer na walang warranty isang phone. Syempre naman, pera nilang pinaghirapan yun. So yun yung mga cons ko dito sa phone na to. Pero sa mga binili kong phone galing China, okay na okay naman, wala naman ako naging problema. So ayun, sana nakatulong ako sa inyo. Kung may kulang pa ako, pwede kayong mag-comment dyan kung ano yung mga kulang o tanong nyo dito sa phone na to, at sasagutin ko naman yan. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe nga sa mga bago, mag-subscribe na kayo dahil maglalabas nga ako ng X6 series galing sa Poco tsaka yung Poco M6 Pro, at para makita nyo rin kung ano yung potential ng mga phone na yon. At isa pa pala, bago ko makalimutan, kung anong pipiliin ko, yung Redmi K70 ba o itong iQOO Neo 9 5G. Actually sa build quality, panalo talaga yung Redmi K70, pero yung lamang loob talaga ng iQOO Neo 9 5G talaga nandito na mas magandang camera, pero
pareho lang din sila sa performance. At lamang din ng Icon Neo 9 yung OS niya nga compare sa Redmi K70. So para sa akin, mas nagugustuhan ko na talaga yung Icon Neo 9 5G compare dun sa Redmi K70. So I hope na nakatulong ako sa inyo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon. At sa mga nasa Premiere, sobrang salamat talaga. Pa-like, comment, tsaka share na rin. So once again, ako po si Paul. Money is hard, so I'm not giving up. No, I'm not giving in. I was born in this world, I swear to make a difference. If you need a mentor, I got something for you, kid. Just watch the way I move and try your best to copy it. Like a CEO.